Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Once again, mga kapatid. Amen. Excited po ba tayo makinig ng Word of God? Amen. Okay. Dahil excited po tayo, dapat wala po tayong iba gagawin kundi makinig ng salita ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen. At pakiusa po sa bawat isa na yung ating po mga cellphone, no, mga kapatid, kung maaari ay silent po. Amen. At salamat po sa Lord sa umaga po ito at napaka-powerful po ng ating po pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen. Glory to God. At di pa naman tayo inaantak mga kapatid. Amen. Pakisabi sa ito tabi, huwag kang matutulog. Walang tulugan mga kapatid, no? Sino ba dito ang natulog ng maaga para pinaghahandaan po ang gawain pag Sunday morning? Amen. Dapat ganun po mga kapatid, no? Kasi yung ibang mga bagay ay ating pong pinaghahandaan. At dapat naman din po mga kapatid na sa tuwing tayo po ay pupunta ng church, tayo po ay naghahanda. Amen po ba? Amen. Saturday night pa lang, nakaprepare na po lahat. Susuotin mo, mga kapatid, lahat ay nakaprepare na. Amen po ba? Amen. Kasi bakit? Excited po tayo na makadaupang palad po ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hindi po pwede na pag sa umaga sa kakapalang mamamalan siya ay mga kapatid, paubos oras po ninyo. No? At baka dumating yung pagkakataon, maging realistic po tayo. Minsan may inis ka na eh. Dahil marami ka nang ginawa sa umaga, minsan na-focus ka sa pagpunta sa church. Pero dahil dami mo nang ginawa sa umaga, irritable ka na. Kaya salamat sa Lord, no, sa pamagitan po ng ating pagpupuri sa Panginoon, nire-refresh. Amen? Yung ating po kaisipan, maging ating mga puso, maging ating po mga espiritu. Kaya ngayong umaga, no, mga kapatid, pwede po bang kondisyon natin yung ating isip ngayon na wala kang ibang isipin kundi yung makikinig ng salita ng Panginoon. Amen? At yung mga labahin, yung bahay, yung mga gawain sa bahay, dapat iniwanan na po muna natin ito. Amen? Para ngayong umaga ay malaya ang Lord na makakakilos po sa ating po mga buhay. Amen? Kasi dapat po, isa pong espiritu ang meron tayo. Kasi pinag-usapan po natin ay spiritual. Amen po ba mga kapatid? At hindi po natin mapapakinggan ang salita ng Diyos kung hindi po tayo magiging spiritual. Amen po ba mga kapatid? Kasi ang pinag-usapan po natin is all about, no, mga kapatid, ay patungkol po sa pagkilos ng Panginoon, itong mga salita ng Diyos. Hindi natin ito maiintindihan kung hindi po tayo lalagay sa kalagayang spiritual. Amen po ba? Kaya nga di ba mga kapatid, lahat po ng ating ginagawa dito ay spiritual. Amen? Hindi para itaas ang sarili, kundi para itaas ang Diyos. At ito po ay may kinalaman sa ating pong spiritual na relasyon sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya glory to God, ngayon po ang ika-4 na linggo na ating po pinag-uusapan. Pakibasa nga po ng ating pong tema. In 1, 2, 3, go. The sword of the Spirit. Amen. Excuse me po. Salamat sa Lord na sa biyaya po ng Panginoon makapagayag po sa inyo ng maikling mga salita ng Diyos. Amen. At alam naman po natin, ang Word of God is perfect. Ang salita ng Diyos po ay perfect. Amen. Kailangan lang po natin itong ipahayag, mga kapatid. Hindi natin kailangan na damihan pa. Amen po ba? Kasi ito ay perfect na. Amen. Sometimes, mga preachers, marami pang kung ano pa pinagagawa para ang salita ng Lord ay mai-deliver ng maayos. Hindi na po mga kapatid. Ang kailangan po natin ng banal na Espiritu. Amen? Kasi ang Word of God ay perfect na po yan. Amen po ba? Perfecto yan mga kapatid dahil yan po ay salita ng Diyos. Wala pong mali sa salita ng Panginoon. In our statement of faith, we believe that the Word of God is infallible. Amen po mga kapatid. That the Word of God is, walang error po ito. Unerrancy po mga kapatid. Kaya katilingan po natin, yung salita ng Lord ay di na natin kailangan na damihan pa, kundi daanin po natin ito sa pamagitan po ng Espiritu Santo. Amen po mga kapatid. Without the Holy Spirit in the midst of us, sa ating pong kalalagayan ngayon, dito po sa ating kalagitnaan, hindi po natin mapapakinggan ang salita ng Panginoon. I'm talking about, it's all about spiritual. Kahit nandito ka presente, physically present, mga kapatid, but yung Espiritu ng Diyos ay kung wala sa atin, hindi natin mapapakinggan, hindi natin makikita,
itong mga spiritual na mga bagay na nais po ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya before tayo, di ba, dadako sa salita ng Diyos, nag-aawit muna tayo sa Panginoon ng papuri para i-kondisyon yung isip mo, yung puso mo maka-inline sa kalooban ng Diyos at the same time, yung Espiritu ng Diyos ay kumilos po sa buhay po natin. Amen po ba mga kapatid? Kaya napakahalaga na yung pagpunta natin sa church ay pinaghahandaan po natin. Spiritually, dapat tayo po ay prepared. Amen po ba mga kapatid? At nang sa gayon naman, yung salita ng Diyos na inihayag ng kahit sino man pong tagapagsalita, preacher, pastor, speaker, ay ito po, ayan o, papunta po sa congregation dumadali po ito sa congregation. At dapat naman, tayo po ng mga receiver ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ay matuto. Amen po. Huwag kayong papayag na uwi kayo ng pananambahan na wala kayong natutunan. Amen po mga kapatid, na salita ng Diyos. Dapat ilagay sa isip mo, sa puso mo, na dapat paglabas mo ng church, ako ay mayroong natutunan at yung natutunan kong ito ay dapat kong i-apply. Amen po mga kapatid. Madalas po namin sinasabi, tama na, pakinggan mo na at panahon na para i-apply ito. Amen po mga kapatid. Ngayon po ang pang-apat na mga linggo na pinag-uusapan po ang the sword of the Spirit, which is the Word of God. Mga kapatid, no? Na yan po ay lagi po natin napapakinggan na salita ng Diyos. Yan po ay part ng armor of God, mga kapatid. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo sa bawat Sunday? Ano nga po yung topic ni Brother Raymond last Sunday? Yan, what are God's purpose? No? Yan, dapat din natin nakakalimutan mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kasi ito po ay series po itong ating pinag-uusapan. At ngayon, no, bilang pang-apat na katapagsalita ng salita ng Diyos, no, ang gagawin po natin ngayon is all about the application. Amen. Kasi yung Word of God, yes, napakinggan natin. Pero without the proper application ng salita ng Diyos sa buhay po natin, hindi po ito mag-materialize. Amen po ba mga kapatid? No, kaya kailangan po natin ng tamang pagsasagawa ng salita ng Panginoon. Can you say amen? Amen. At dapat natin pakinggan ang Word of God kasi ito po ay mahalaga. Ito po ay good news. Amen. The sword of the Spirit, no, ito po ay ang tinutukoy nito ay ang salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Ang ating pong pag-uusapan ay patuloy pa rin po dyan po sa Ephesians chapter 6 verse 17. No? Basahin po natin ang Word of God. Okay, meron naman dyan mga kapatid. At sabi po dyan, put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ulitin po natin. Put on salvation, kinumpleto lang po natin, as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Tayo po ay mag-pray sa Panginoon. Father God, hallelujah. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo pong throne of grace. Hallelujah sa umaga pong ito. Hallelujah, kami po, Panginoon, ay nagpapasakop po, Diyos, sa iyong dakilang mga pagkilos, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, ihanda niyo po ang aming pong isip, maging aming pong mga puso. Hallelujah, na magpagsidla ng iyong mabubuting balita sa umaga pong ito. Lord, it's all about, Lord, hallelujah, Spirit is Spirit, Panginoon. Ang aming pong usapin ay it's all about the spiritual, Father God. Kaya dahil po namin ito sa pamagitan po, O Diyos, ng spiritual, hallelujah. Kaya, Panginoong Hesus, kami po yung patnubayan sa gabay po ng Espiritu Santo. At hayaan niyo po ang mga salita mong ito, O Diyos, hallelujah. Ang kapangyarihan ng iyong mga salita ay dumaloy sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa lugar na ito. At anuman ang gambalan ng kaaway sa buhay namin para di namin maintindihan, di namin makita ang mga spiritual na aral, mga bagay, Panginoon, sa mga salita mo sa umaga pong ito ay aming pong sinasaway. In the mighty name of Jesus. At Lord, hallelujah, hayaan niyo po ang mga salita mo, hallelujah, sa mga oras na ito, ang siya, O Diyos, na mapakinggan, Panginoon. Hindi yung mga negatibo, kundi, O Diyos, yung mga salita mo, Panginoon, na mayroong kapangyarihan, ang mapakinggan ng bawat isa, ang makita namin, Panginoon. Father God, salamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong dakilang pagkilos, Banal na Espiritu. We're continue inviting you, Holy Spirit, Lord, hallelujah, sa lugar na ito. Panginoon, na manahan sa buhay po namin. Mapuspos po ang bawat isa ng Espiritu Santo. Thank you, Father God, sa iyong dakilang gagawin, Panginoon. Hanggang mamaya, O Diyos, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat na. Ito po aming sinisilyuhan ng iyong dakilang dugo, Panginoong Jesus,
At ang lahat po ay magsabi namin. Amen! Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Excited pa rin po ba tayo? Amen. Amen. Ano nga po yung ating pong tema? Amen. Praise the Lord. Para din po tayo, para responsive po tayo. Amen. Kasi pag tayo nakaupo at walang hindi nagsasalita, minsan napapapigil po mga kapatid. Kaya maging responsive po tayo. Amen. Amen. Okay. Ang ating pong pag-usapan ngayon is all about the ambassadors of Christ. Pastor, anong relation yan sa ating pong tema? Kasi minsan, di ba, parang layo naman, Pastor, ng title mo sa tema natin. It's all about the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen po ba, mga kapatid? Sige, paano po natin isasagawa yan, mga kapatid? Paano po natin ma-execute yung ating pong title, it's all about the ambassadors of Christ? Tayo po ngayon ay mga ambassadors of Christ. Amen. Pinag-uusapan natin ngayong umaga is all about the Word of God. And then the Word of God, it simplifies, dyan po sa ating po pinag-uusapan sa Ephesians chapter 6 verse 17, na yan po ang tabak ng ating espiritu. Ano po yun? Yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, may kinalaman mo, mga kapatid, itong ating pong titulo. Okay, ngayon tingnan po natin, sabi po ng ating pong mga introduction po dyan, mga kapatid, the mission of the ambassador, basahin ko lang po, we are all on a mission as a believer of Christ to bring the message of the gospel to those who does not belong to God's kingdom. Anong relasyon, mga kapatid, sa ating pong tema ngayon? Mga kapatid, nakikita po ba natin? Nakikita po ba natin ang nais ni Pablo? Kasi mamaya, pag binasa niyo po yung buong versikulo hanggang baba, hanggang 18 to 20. Pag binuo po natin, may kinalaman po kung bakit binanggit ni Pablo yung armor of God. Kasi bakit? Nasa tayo po, nasaan? Nasa digmaan, mga kapatid. Amen? Kaya naman, bilang ambassadors of Christ, we have the mission. Amen? Para yung gospel, yung word of God, mga kapatid, ay ma-share po natin sa iba. Tapos na po tayo sa sarili po natin. Tingnan nyo naman po natin yung iba. The message of hope and reconciliation between sinners, tayo po yun, meant to a holy God. Amen po ba? Na dapat makita natin yung salita ng Lord, para saan ba to? Para sa akin lang ba to? O para din po ba sa iba? Kasi sometimes nagiging po tayo nagiging makasarili. Para bang ang nais natin, tayo na makapagpakinig ng Word of God. Tayo lang po ang maligtas. Hindi tayo nagdi-desire na yung ibang tao po ay abutin po ng Word of God. Sabi po doon, sword of the Spirit po yan which is the Word of God. Anong gagawin po natin? Mga kapatid, di pahayag din po natin para ang mga iba naman po ay magkaroon po ng pag-asa. Itong mensahe ito na nagmumula sa Diyos, which is the Word of God, ay magkaroon po ng pag-asa yung mga taong wala sa Diyos. Magkaroon po ng reconciliation. Kasi bakit? Sino po ang may kasalanan? Ako po yun, tayo yun, mga kapatid. Dahil sa pagkakasala, sabi ng salita ng Panginoon, we are enemy of God. Amen po mga kapatid. Kaya kailangan po ng reconciliation. Ano po ang manner ng isang ambassador? We also learn that it's not just about giving the gospel, but living the gospel on how we are all representative of Christ. Hindi lang po na ipinahayag natin yung salita ng Diyos, which is the sword of the Spirit. Mga kapatid, itong salita ng Panginoon, dapat anong gagawin natin? Lakaran po natin. Amen? Maging buhay tayong patotoo sa iba. Amen po ba, mga kapatid? Kasi yan po ang prayer ni ang prayer po ni Apostle Paul, pag tinignan niyo po yung context. Within the context, makikita po natin doon, sabi ni Pablo, ipang-pray niyo ako. Mamaya po, mga kapatid, babasahin po natin yan. Where we stay, work and play in how we ought to show Christ in all that we do. Asan ka man, mga kapatid, dapat makita sa buhay mong si Kristo. Amen po ba? Parang wala ng amen. Amen. Sa school, sa trabaho, sa offices po ninyo, sa anuman, sa eskwelahan, mga kapatid, sa community, at maging sa ating buong bansang Pilipinas, may pahayag po natin ang salita ng Panginoon. The very purpose of the Word of God, mga kapatid, ay yung mga tao po ay tumalikod sa pagkakasala. Amen po ba? At makilala po nila ang Diyos na buhay. Sino po yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Na dapat yun po ang ating po isinasagawa, mga kapatid.
Dapat hindi tayo nagsasawa na sabihin sa kanila, sa mga taong wala sa Diyos, wala sa Panginoon, panahon na para kayo ay magbalik loob sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay malapit nang dumating. Amen po ba mga kapatid? Huwag na natin patagalin. No? In the same way, we can misuse the sword of the Spirit or will put ourselves in danger on the spiritual battlefield. Sometimes po nasa sakripisyo ito eh. Alam natin na mayroong sword of the Spirit, which is the Word of God, kaya lang nami-misuse. Hindi natin nagagamit. Amen po mga kapatid. Ang isang bagay na hindi natin nagagamit ng maayos, hindi po magpapangsyon ng maayos. Amen po ba? Example, ito na ng mikropono. Pag pinatay ko, di ba po, yung aking pong pakikipag dumininig sa inyo, especially kung malaking crowd, hindi po ako mapapakinggan saan? Hindi ako mapapakinggan sa likod kasi mahina po yung boses. Pero pag ginamit po natin, inon po natin yung mikropono, magiging po itong functional. Amen po ba mga kapatid? Ganun din po sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Dapat i-on po natin ito. Amen? Sindihan po natin yung apoy na nandyan sa ating pong mga puso. Amen? Sa pagpapahayag po ng salita ng Panginoon. Whenever using the Word of God for the offensive, kasi ito po ay pang-opensa, yung salita ng Diyos. Yung pinag-aralan po natin prior dyan po sa Sword of the Spirit ay puro pang-ano po? Pang-defense. Mga kapatid, sabi po doon yung helmet ng kaligtasan, yung breastplate, no, mga kapatid, of righteousness, lahat ay puro pang-defense. But the Sword of the Spirit, ayan po yung ating pang-offense. Amen? Parang sabi doon, para po sa yung mga nagliliyab na palasok ng kaaway. Amen po ba? Okay, kaya naman mga kapatid, no, sa ating pagpapahayag ng salita ng Panginoon, isama po natin ito. It's all about the evangelism. Okay? Or defensive apologetics. Yung apologetics mga kapatid, no, nandyan po yan sa baba. Tingnan po natin. Ano pong ibig sabihin ng apologetics mamaya? We need to know everything we can about it. Ibig sabihin, dapat maging matalino tayo. Amen po ba? Magkaroon tayo ng karunungan. Karunungan na nagbumula saan? Karunungan na nagbumula sa ating Panginoon. The wisdom from God is different from the wisdom of this world. Amen po mga kapatid. Ang karunungan ng mundo ay kasamaan. Naintindihan po ba natin? But the wisdom from the Lord or from God, mga kapatid, ay grabe ang naidudulot na kapangyarihan po nito sa buhay po natin. Amen? Kaya naman, ini-encourage po kayo, this is the Word of God, no, mga kapatid, through the Word of God, na dapat, no, maging matalino po tayo kung paano gamitin ang sword of the Spirit. Kaya nga sword eh. Ano gagawin mo doon? Isusok-sok lang ba natin sa lagayan yung sword? Nandiyan na yung kaaway, pero yung sword mo nandiyan pa rin po sa suksukan, sa lagayan. Hindi ba natin ito gagamitin para puksain po ang kaaway? Amen po mga kapatid? Yes, from day, first Sunday, second and third Sunday, pinag-uusapan na po natin ang the sword of the Spirit. Amen. At marami po nagturo na kailangan natin gamitin ito. Pero sa paano kapamaraanan mga kapatid? At ngayon, ito mga kapatid, ang aking pong ipapahayag sa iyo is all about, no, yung ating pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Nakahanda po ba tayo mga kapatid na patuloy na pakinggan ang salita ng Diyos sa umaga pong ito? Amen. Amen. Ano nga po yung ating tema? The sword of the Spirit. Amen. Tingnan po natin, what's all about evangelism? Evangelism comes from the Greek word euhelion, no, mga kapatid, a good message. Ibig sabihin, mabuting balita or gospel, no, mga kapatid, and euhelizo, to announce, declare, bring, or preach this good news. Ang tinutukoy dyan ay ang salita ng Diyos. Anong gagawin po natin? I-announce po natin. Ibig sabihin, ipahayag po natin itong salita ng Diyos. Kasi kung alam natin, ito po pala yung espada, ito po pala yung sword of the Spirit, mga kapatid, ay gamitin po natin. Amen. Nag-nais po ba natin gamitin ito? Hindi lang po sa ating mga sarili. Ano pang gawin natin? I-declare po natin. Without the proper declaration of the Word of God, ay wala pong mangyayari. Amen po ba? Sabi ko kanina, yung espada, yung sword, kung hindi mo gagamitin yan, ilalagay mo lang sa lagayan, nandiyan na yung kaaway. Matatalo tayo mga kapatid. Hindi po pwede ng isang mananampalataya ay puro defense lang. Puro pagsangga lang sa ginagawa ng kaaway. Maling interpretasyon. Dapat ang isang Kristiyano, yes,
you have the defense, o meron kang pang depensa sa pakikipagdigma, pero dapat meron kang pang opensa, which is the Word of God. Ang mundo po ngayon, ano po ang kailangan ng mundo ngayon, mga kapatid? Kayamanan po ba? Pagbabago? Tama po, pagbabago, mga kapatid. Paano po mababago ang tao ngayon sa kasalukuyan kung wala pong taong nakakilala sa Diyos na magpapahayag po ng salita ng Panginoon? Paano po sila mababago, mga kapatid, kung mananatili po tayong hindi natin ipapahayag ito pong good news? Idideklara sa kanila, mga kapatid, dadalhin sa kanila, ipipreach itong salita ng Panginoon, which is the Word of God. Amen po, mga kapatid. Walang magbabago. Wala talagang mangyayari, mga kapatid, kahit sa community po natin. Okay, tingnan po natin. Ito naman po ang apologetics. No, di ko na po babasahin yan. Yung apologetics all about defending what is the truth. Amen? Idinidepensa natin kung ano ba yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang church po natin, we have the statement of faith. Tayo po ay naniniwala ng salita ng Diyos ay katotohanan. Walang mali. Ang yan po ay tinutukol po dyan, it's all about the apologetics. No? Dinidepensahan po natin yung katotohanan na tayo po ay naniniwala sa salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kasi mahirap na nakikinig ka ng Word of God, pero din natin kayang depensahan ang salita ng Diyos. Natin pong pinangahawakan ngayon. Amen. Panagtanong sa inyo, sino ba tagapagligtas mo? Dapat, mga kapatid, no, tayo mismo, alam natin ito. Si Jesucristo na aking Panginoon. Amen po ba? Kasi the book of Romans, kung hindi natin ipapahayag na si Jesus Christ ay Lord, walang kaligtasan. Hindi nagtatapos na si Jesus Christ lang. Dapat ipapahayag mo na siya ay Panginoon ng buhay mo at magkakaroon ka ng kaligtasan. Paano ka naligtas? Ang tanong, mga kapatid. Basic, pero kailangan natin matutunan. Amen po ba? Paano ka naligtas? Sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Amen po ba? Sabi po doon, faith plus wala, kaligtasan. Kasi bakit? Wala naman talaga tayong ginawa, mga kapatid, para tayo po ay maligtas. Anong ginawa ni Jesus Christ? Sinave po tayo ng Lord. Amen? Kaya sabi po in the book of Ephesians chapter 2, 8-9, hindi ito dahil sa inyong mabubuting gawa. Dahil ito sa grasya o habag ng Diyos, kaya tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Ang gagawin mo ay manampalataya. Pero hindi nagtatapos. Pakikalabit ang inyong katabi, mga kapatid. Gising pa naman. Okay? Pakikalabit. Kasi tayo po ay nakikipag-battle sa spirit, no? Yung antok po, yan po ay daya ng kaaway, mga kapatid. No? Okay. Sige, tingnan po natin. Yes, alam na natin na tayo po ay ligtas. Pero huwag naman po natin sarilinin po yung kaligtasan. Amen po ba? Amen. Anong gagawin natin? I-share natin itong Word of God. Amen. Tayo po ay nagkakasundo, mga kapatid. Salamat sa Lord sa inyo pong mga response. Amen po ba? Tuloy tayo, Paul informs us that the Word of the Spirit is the Word of God, the Bible. Biblia, salita ng Diyos. Okay, tanong, kanina sabi ko, ang isang bagay pag di po natin ginamit ng tama, kung ano man ang bagay ang gamit po niyan, hindi po maging epektibo. Amen po ba? Yes, may Bible ka. Alam natin may Bible, binabasa mo. Pero di natin sinasagawa kung ano po ang narito. Correct me if I'm wrong, kung hindi natin magiging kaya-aya tayo sa harapan ng Panginoon. Binasa mo, pero di mo sinagawa. Yes, may Bible. Mali pa rin, mga kapatid. Hindi maging effective ang pagiging isang Kristiyano mo without the proper application ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, itong salita ng Lord, no, it is the most effective offensive weapon on the spiritual battlefield. He makes the Bible the sword because it is utility for the Roman soldiers. Di ba sa ating mga introduction, ito po ay isang kagamitan ng isang sundalo. Amen po ba? Nang sundalong yan ay handang makipagdigma. Amen po ba? At tayo naman, mga kapatid, ay handang makipagdigma. Sino ang didigmayin natin? Number one, yung sarili mo. Yes, na-overcome na po natin. Amen? Yung mga palasong, lahat ng gawa ng kaaway na overcome natin. Pero huwag kayong papayag na hanggang sa sarili mo lang.
dapat maging yung iba din po. Amen po ba? Na makaranas po nito, na ma-overcome po nila yung mundo. Amen po ba mga kapatid? In the book of Hebrews, chapter 4, verse 12, the Word of God, or God's Word is a living and active. Huwag kayong papayag na yung salita ng Lord ay huwag maging buhay. Amen po ba? Huwag kayong papayag na yung salita ng Diyos ay mananatili lang po dito sa Bible. Itong literal na Bible. Na hindi po ito na isasagawa ng isang Kristiyano. Dapat ito po ay ating isasagawa every day. Amen? Sabi nga po ng salita ng Panginoon, ipamuhay natin ito, mga kapatid, araw-araw. Amen po ba? Okay. At yung salita ng Lord, mga kapatid, ay hinahalimbawa, for the Word of God is living and powerful. Naniniwala po ba tayo na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan? At kung naniniwala po tayo dyan, mga kapatid, huwag po natin sasarilin, i-share po natin sa iba. Amen po ba? Magkaroon po ng transformation sa iba, hindi lang sa buhay po natin. At ang sabi niyan, hinalimbawa po ng salita ng Diyos, and sharper than any two-edged sword, magkabilang talim, piercing even to the division of soul and spirit, tumatagos sa kaluluwa at maging sa ating pong mga espiritu. Amen po ba? Kaya nga yung salita ng Diyos, pag napapakinggan natin, sometimes sasaktan tayo. Kasi bakit? Ayan po ang sabi ng salita ng Panginoon, masakit eh. Pero tanggapin po natin ang katotohanan. Amen po mga kapatid. Magbago po mga kapatid. Yun po ang nais ng Lord. No, kanina yung prayer ng Brother Bert na hopefully yung Word of God ay yung power nito ay maranasan ng bawat isa, magkaroon po ng transformation. Yun naman po talaga ang mga kapatid, ang nais po ng salita ng Diyos. Amen. Na magkaroon po ng transformation ng buhay po natin. Ngayon, no, bilang yan po mga kapatid ay napakahalaga. Tingnan po natin in of joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yung salita ng Diyos ang nagbabatid ng ating pong, nilalaman ng ating ng mga puso natin at maging ng ating pong mga pananalita. Amen po ba? Ang isang taong punong-puno ng salita ng Diyos, ang lalabas sa kanyang mga bibig ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman sa isang tao po nag-overflow yung Word of God sa buhay po natin. Ang lahat ng ating sasabihin is all about the Word of God, the good news. Amen. At ang lahat ng makakausap mong tao, isi-share mo yung kabutihan ng Diyos, yung good news, which is the Word of God. Amen po ba? Kasi nagnanais po tayo, nagdi-desire po tayo ng mga taong ito, sila man din po yung makakilala sa Lord. At ito, yung ating pinag-usapan mga kapatid, sila man din po yung makaranas po ng katagumpayan sa buhay po nila spiritually. Amen po ba? Kasi, kung di natin i-desire talaga mga kapatid, no, hindi magkakaroon ng pagbabago sa community. Sa maraming mga tao, nakakaawa po sila. Okay, tuloy tayo. The sword of the Spirit is the Word of God. Sa ating mga pananaw ngayon mga kapatid, ano po ang gagawin natin sa salita ng Diyos? Okay? Puksay ang gawa ng Diablo sa buhay ko. Sa buhay po natin. Saan pa po? Sa pamilya natin. Saan pa po? Sa eskwelahan. Sa kaibigan. Sa trabaho. Sa ating komunidad at maging sa ating bansa. Huwag po kayong papayag mga kapatid. Okay? Sa buhay ninyo, na yung kaaway ay maghari. Huwag kayong papayag sa pamilya ninyo na yung kaaway ay naghahari. Huwag kayong papayag na yung kaaway sa pamilya ninyo ay nananatili. Amen po ba? Huwag kayong papayag mga kapatid. Kaya sa church po natin sa Binangonan, kami po ngayon ang prayer po natin ay within the family. Magkaroon po kami ng prayer fasting, 3 days prayer fasting, ang focus po na within the family. Ipagpe-pray mo isa-isa ang member ng pamilya mo. At ipagpe-pray mo lahat ng sulok ng bahay mo. Amen po ba? At magmamarch ka sa loob ng tahanan. Kasi para yung tahanan natin ay mapuno po ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag kayong papayag na yung tahanan natin ay hindi na po sentro ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya naman mga kapatid, gawin po natin ito. Di ba? Bakit namin ginawa yon? Dahil alam po namin na ang sinisira ng kaaway ang pamilya. Pag sira ang pamilya, ang isang lingkod ng Diyos, di makakapag-serve ng maayos. Kasi bakit iisipin niya po yung family niya. Pero pag maayos po ang pamilya, mga kapatid, maging effective po kayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Mas lalo pa rather na maging effective po kayo sa pagsunod sa Diyos. Huwag kayong papayag mga estudyante
na hindi po ninyo mapahayag ang salita ng Diyos sa eskwelahan po ninyo. Taas nga po ng kamay yung mga estudyante ngayon. Huwag kayo mahiya, mga kapatid. Okay, proud kayo kasi nag-aaral kayo. Ibig sabihin, love kayo ng nanay at tatay. Amen po ba? Kasi bakit pinag-aaral kayo? Maraming mga bata, hindi na po nakakapag-aaral ngayon. No? Proud dapat kayo. At ngayon, dahil yan po ay salita ng Diyos, huwag kayong papayag, no, sa eskwelahan ninyo na hindi kayo makilala na isang totoong Kristiyano. Amen po ba? Nasa mga estudyante dyan, madami. Huwag kayong papayag, mga kabataan, na huwag makilala ang Diyos sa buhay ninyo sa eskwelahan ninyo. At huwag kayong papayag na matapos ang buong eskwela na wala kayong nabahagi na ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi sometimes we're declaring, I am a Christian, I'm a believer of Christ. Pero anong ginagawa mo sa eskwelahan? Nananatili pa ba yung Espiritu Santo sa buhay po natin? Mga kapatid? No? Sa ating buhay bilang isang mananampalataya, panatilihin po natin yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Hindi lang dapat yung banal na Espiritu nananahan sa iyo pag Sunday. Dapat araw-araw yung Espiritu Santo ay nasa atin. Pag nasa atin ang Espiritu Santo, magbibigay po yan ng lakas para magbahagi, no, mga kapatid, especially sa mga estudyante. Mag-desire po tayo, mga estudyante, na makapagbahagi po kayo ng Word of God. Huwag kayong papayag na matatapos na naman ang taon, wala man lang kayong naimbitahan sa church na isa man sa mga classmate ninyo, isa man sa mga kaibigan yung kaeskwela ninyo. Amen po ba, mga estudyante? Amen. Ito po yung aming pinag-pray ngayon, mga kapatid, no? This coming year, we're targeting po, mga kapatid, ang isang senior high campus sa Cardona. At ang prayer po namin, mga kapatid, na itong mga kabataan ito ay mapasimulan po sila po ay magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? At ang amin po ngayon na plano, sa biyaya po ng Panginoon, magkakaroon po kami ng isang krusada, no, sa pamagitan po ng pag-aawit po sa Panginoon. Praise and worship. At ngayon nilalakad na po namin yung mga kailangan po para po abutin po itong mga kabataang ito sa campus po ng Cardona. Kasi sa Binangonan po, sa campus po ng Binangonan sa URS, sa college naman po ito, ay nakapasok na po tayo, mga kapatid. Meron na po tayong ginagawa po doon. May isang kabataan, no, na from the church na nandun na po sa isang school, sa campus po ng URS. Pinipenetrate po na nila ang salita ng Diyos para itong mga kabataan ito ay magbago ang kaisipan. At ang target namin, Cardona, at ang pangalawa po ay Morong. Kasi mga kapatid, sabi ko sa mga estudyante, huwag kayong manatili na ganyan lang. Ang glory to God, gumawa pa ang Lord ng kapamaraanan. Yung mga estudyante po ng Binangonan, lumipat po ng Morong para abutin po yung mga kabataan sa lugar po ng Morong. Sabi ko may sacrifices. Pero yun po ang layunin ng Diyos, abutin po natin sila. Amen po ba? Kasi bakit? Yan po ay salita ng Diyos. Amen? Gawin po natin. Huwag kayong papayag, mga estudyante, na wala kayong gawin sa eskwelahan po ninyo. Ipahayag po natin ang salita ng Panginoon. Maging sa atin pong mga kaibigan, huwag kayong papayag na marami kang kaibigan. No, pag niyaya ka, punta ka doon. Pero pag niyaya mo sila sa church, hindi sila pupunta. Huwag po kayong papayag, mga kapatid, na dapat kayo mismo ang maging mabuting influencer sa kanila. Amen po ba sa inyong mga kaibigan? Huwag kayong papayag o huwag tayong papayag, mga kapatid, na tayo po ang ma-influensya ng ating mga kaibigan sa makabundong mga gawain. Kundi, dapat sila po ay ating dalhin sa church. Amen po ba, mga kapatid? Maging buhay po tayong patos sa kanila. Maging sa mga katrabaho mo. Sino po nagtatrabaho dito? Glory to God, kung meron po kayong tawag po dyan, cell grouping sa workplace po ninyo, maganda po yan, mga kapatid, gawin po natin yan. O sa iba pang lugar man, kung kayo po saan nagtatrabaho, gawin po natin. Huwag kayong papayag, kasi bakit nilagay kayo ng Lord dyan? Amen? Para testify kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo sa buhay po natin. Huwag kayong papayag na aalis kayo sa trabaho na yan, na wala po kayong nabahagi na ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Gawin po natin ito. Iba't ibang klase ng trabaho. Hindi ko po alam kung anong klaseng trabaho kayo. Huwag kayong papayag sa paghahanap buhay po ninyo, sa paghahanap buhay natin, na hindi natin madala ang salita ng Panginoon. Can we say amen? Amen.
Amen po ba mga kapatid? Kaya natin yan, no? Gawan po natin ang paraan. Saan pa po? Sa community. Huwag tayong papayag sa lugar na ito na iilan-ilan lang po ang nakakilala sa Diyos. Amen po ba? Huwag kayong papayag sa lugar ninyo na kayo lang po ang Kristiyano. Amen po ba? Kung saan community po kayo kabilang, huwag tayong papayag na tayo lang po ang Kristiyano. Amen po ba? Abutin po natin sila, itong mga taong ito na nangangailangan po ng kaligtasan. Maging sa ating bansa, huwag tayong papayag mga kapatid ng bansang Pilipinas ay manatili sa ganitong kalalagayan. Kasi bakit walang Kristiyanong nagkakaisa para po abutin yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos? Kaya naman mga kapatid, no, sabi po ni Pablo sa kanyang mga salita, ay panalangin natin siya. Sabi po ni Pablo doon sa 18-20 na para may share niya po yung gospel, no, sa maraming mga tao. Tuloy tayo. Alam po natin, no, mga kapatid, na kaya natin puksahin yung jablo sa ating pong mga sarili. No, malaking katanungan po ito, no, paano po ba natin gagawin po itong ating mga nabanggit? Ipag-pray po natin, mananatili lang po ba tayo sa ating comfort zone? Mga Kristiyano, mga anak ng Lord, mananatili po ba tayo sa ating comfort zone? Ibig sabihin ng comfort zone, mga kapatid, dito sa loob ng church. Magkaisa po tayo. Yan po ang nais ng Panginoon. The Lord give us the power. When the Holy Spirit, mga kapatid, ito po ay mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Kasi ang katotohanan, when Jesus Christ accepted, no, ng isang Kristiyano bilang personal and Lord and Savior ng kanyang buhay, yung Espiritu Santo ay nasa kanya na. Amen po ba? The problem is, yung indwelling o impelling ng Holy Spirit ay wala sa kanya everyday. Kaya hindi po magawa ang nais ng Diyos. Bakit? Wala pong pagpupuspos ng Espiritu Santo. Kasi ang isang Kristiyano, tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, nandun na po ang banal na Espiritu. Amen po ba mga kapatid? Bakit? God, Son, and then the Holy Spirit. Hindi po pwede tinanggap po si Christ, pero Espiritu Santo, wala sa iyo. Imposible yun. Nung tinanggap po si Christ bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, yung Espiritu Santo ay nasa iyo na. Amen po mga kapatid. Kaya nagkaroon na po ng pagbabago sa ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Yung Espiritu ng kaaway na nasa iyo ay napalitan na po ng Espiritu ng Diyos nung tinanggap mo si Christ bilang tagapagligtas ng inyong buhay. Kaya mga kapatid, no, umalis na po tayo sa ating comfort zone. Pastor, may edad na po ako. Walang batayan po ang edad mga kapatid. Pastor, bata pa po ako. Pastor, busy po ako. Bakit ipinag-pray mo na ba sa Lord na mag-start tayo magbahagi ng salita ng Panginoon? Itong Word of God natin pinag-uusapan. Sometimes kasi mga kapatid, para bang nalilimitahan tayo ng sitwasyon na meron tayo ngayon. Pero once na ipinag-pray po natin yan, Lord, lalabas ako ng bahay. At yung aking makikita dyan, simula ngayon ay babahaginan ko sila ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Mag-desire tayo. Amen? Yung apoy na nasa atin, no, nagdudulot po ito ng kagalangan sa paglilingkod sa Diyos, ng kasigasigan sa paglilingkod sa Diyos, lalo pa natin sindihan. Amen po ba? Yung Holy Spirit na nasa iyo, no, dapat ito ay laging tayo po ay napupuspos ng banal na Espiritu mga kapatid. I hope no, na ito po ay mangyari po sa buhay po ng bawat isa. Tingnan po natin ang buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag na po tayong lalayo, huwag na po tayong hahanap pa ng iba pang mga karakter. No, mga kapatid, o magbabasa pa ng iba pang mga libro. Basahin po natin ang libro, itong salita ng Diyos. Kung ano po ang ministry ng ating Panginoong Hesus. Yung pinakasekreto, sabi na sekreto, hindi. Yung mga, ano po, ng mga naging evangelize, kung ano na po, pinagbabasa. Eh sabi ko, bakit di natin basahin po ang salita ng Diyos at aralin kung ano po ang ginawa ni Jesus Christ? Amen po ba mga kapatid? Nandyan na po eh. Ang gagawin lang po natin, aralin po natin at magpe-pray tayo sa Panginoon. Amen? Yes, kailangan po ng mga libro na iba para ma-supplement po yung ibang mga katawan. Pero ito na mismong Word of God. Tingnan natin ang buhay po ni Jesus Christ. Ano po ang ginawa ni Jesus Christ mga kapatid? At maging ganun din po tayo. Maging puso din po natin kung ano po ang puso ng ating Panginoon. In the book of Matthew chapter 9, 35 to 37, mga kapatid. Hanggang dulo yan eh. From verse 1 hanggang 37, mga kapatid. Pero tingnan po natin. Ano po ang ginawa ni Jesus Christ? Nilibot ni Jesus ang bayan, o ang mga bayan at nayon, at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo, sa sinagoga sa ibang translation.
Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sino po ang gumawa po nito? Si Jesus Christ. Ano po yung magandang balita? Ay the Word of God. Amen po ba mga kapatid? Ibig sabihin, si Kristo mismo, Jesus Christ, ay pinahayag po ang salita ng Diyos. Which is, ito tinutukoy po natin mga kapatid, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Tungkol sa paghahari ng Diyos, about the kingdom of God. At pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sunod na mga bersikulo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Grabe yung abag ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil napakarami ng kanilang problema. Pero niyo po ito mga kapatid. Yung puso ng ating Panginoon, pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastor. Etong mga kapatid na salita ng Panginoon, hindi lang po ito para sa amin mga pastor, kundi ito po ay para po sa lahat. Amen po ba mga kapatid? Na dapat yung ating pong paningin, kaya di ba sabi ko sa inyo mga kapatid, yung usapin ngayon ay spiritual. Kasi yung topic po natin is all about the Spirit, no? The sword of the Spirit, patungkol sa spiritual. Kung makikita po natin ngayon, spiritually, Lord, nakakaawa ang napakadaming tao. Tulad po ng nakikita ni Jesus Christ. Lord, ang dami nilang problema. Nakakaawa sila. Wala silang Diyos. Wala silang kinikilalang totoong Diyos. Tama, alam nilang may Diyos, pero wala silang kinikilalang totoong Diyos at hindi nila nasusunod ng kalooban ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Naawa po ang Panginoon. At sabi ng Lord, walang tumutulong sa kanila. Nasaan po tayo mga kapatid? Para abutin kong mga taong ito na nangangailangan po ng tulong, hindi lang po pinansyal, hindi lang po material, most especially ay sa kalalagayang spiritual mga kapatid. Amen po ba? Nakita na po ba natin ito? Amen po ba mga kapatid? Nakikita po ba natin ito? Spiritual ito mga kapatid. Nakikita natin sila naglalakad pero wala silang Panginoon. Wala silang maayos na relasyon sa Diyos. Ano po kailangan natin gawin? Tulad po ni Kristo, nagpahayag ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi sword of the Spirit, sabi po doon, tumatagos sa kaluluwa at maging sa Espiritu. At yung salita ng Diyos ay nagdadala ng pagbabago sa isang tao. Amen po ba mga kapatid? Kaya naman, tayo, bilang mga anak ng Diyos, not only the pastors, not only the leaders, tayong lahat, magkaisa po tayo na i-share po itong gospel. Amen po? Sabi natin sa eskwelahan, sa trabaho, kaibigan, no, mga kapatid, community, maging sa ating bansa, huwag po tayong titigil. Amen po mga kapatid. So Lord, naawa po sila sa napakadaming tao. Tayo, kung meron tayong puso katulad ni Kristo, magiging ganun po yung ating pakiramdam. Lord, naawa ko sa kanila. Panginoon, dahil wala silang Diyos. Baka Lord, sila'y mamatay. At sigurado, sabi ng salita ng Panginoon, sila po'y ibubulit sa dagat-dagatang kapulong. Dapat, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, matagal na tayong Kristiyano, amen po ba? Huwag natin sarilinin po itong Word of God. I-share po natin sa iba. Maging ambassadors of Christ po tayo. Amen po ba mga kapatid? Sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, office mate mo, sa classmate mo, schoolmate mo, gawin po natin. Sa kapitbahay po natin. Amen po ba mga kapatid? Tingnan po natin yung puso ng ating Panginoon. Sabi ng Lord, para silang mga tupang walang pastol. Subukan niyo po yung mga tupang walang pastol. Nagkalat po sila. At sabi doon, pag nahiwalay yung tupa, kakainin sila ng asong tupad. Ibig sabihin, lalapain sila mga kapatid. Naintindihan po ba natin itong salita ng Panginoon? Tuloy natin. Ano po ang ginagawa? Ano po ang ginawa ni Jesus Christ sa kanya pong pagmiministeryo? Siya po'y humayo. Kailangan po ng paghahayo, mga kapatid. Hindi kailangan malayo. Kasi sometimes, para bang pag-about sa paghahayo, ang kailangan natin lumayo ng lugar. Hindi po. Sabi po natin, sa pamilya mo, sa katrabaho mo, sa kaeskwela mo, malayo po ba yon? Malapit po eh. Kasi bakit? Halos ilang hours, 8 hours nyo silang kasama. Malayo po ba? Nabutin po sila. Pamilya mo, malayo po ba mga kapatid? Hindi. Nakuha po ba natin? Yung office mate mo, malayo po ba? Yung kaeskwela mo, malayo po ba? Yung kapitbahay mo, malayo po ba? Hindi eh.
Kaya lang minsan mga kapatid, hindi natin tinitingnan na kaya ko palang gawin ito. Amen po, na yung aking palang kapitbahay nag-aantay na masira ng salita ng Diyos. Pero dahil tayo po ay hindi po natin nararanasan po yung pagkilos ng Espiritu Santo, wala tayong desire na ibahagi po ang salita ng Panginoon maging sa ating kapitbahay. Hindi natin kailangan lumayo, mga kapatid, para mag-misyon. Hindi natin kailangan lumayo para mag-share ng gospel. Kung sino po nandyan na malapit, bahaginan mo ng salita ng Panginoon. Hindi naman kasi tayo yung magbabago sa tao. Kasi sometimes parang inisip natin, paano ko siya babaguhin? Hindi na natin trabaho na baguhin po ang tao. Ang trabaho mo natin ay share, i-preach ang salita ng Diyos at ang trabaho ng Diyos ay ang magbago sa tao. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya i-share po natin ang gospel. At sabi diyan, nagpagaling po ang ating Panginoon from chapter 1, marami pong ginawang dakilang himala ang ating Panginoon. Diyan po sa verse 1 hanggang sa baba, diyan po sa ating pong pinag-usapan sa Matthew chapter 9. Grabe pong ginawang himala ng Diyos. At dahil po doon, no, mga kapatid, maraming mga taong sumusunod sa Diyos at nakita ng ating Panginoon. Nakakaawa naman na napakadaming tao. Ang dami nilang problema, ang dami nilang pinagdadaanan, at most especially, wala silang kinikilalang Diyos. Amen po ba mga kapatid? No, kaya naman tayo mag-desire. Tulad po ni Kristo, no? Magkaroon po tayo ng awa, no, mga kapatid. Tulad ng aking pong nabanggit dyan, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, community, bansa, lahat. No? Bakit po? Ito po kasi nakita ng Lord. Pinapahirapan po sila. Nino? Ng Diablo. Dinadaya sila ng Diablo. Inaalipin sila ng Diablo. Sinasaktan sila ng Diablo. Ginagamo sila ng Diablo. Kaya naman yung Lord, si Jesus Christ, grabe po yung habag niya sa mga tao. Kasi bakit? Inaalipin sila ni Satan. Ano gagamitin ni Jesus Christ? Which is the Word of God. Amen po ba? Babalik na naman tayo sa Word of God, which is the sword of the Spirit, para puksain po yung pag-aalipin po ng kaaway ng Diablo, yung pagpapahirap ng Diablo, yung pagdaraya ng Diablo, yung pananakit ng Diablo sa mga tao. Kailangan po nila ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hindi na natin kailangan patagalin pa. I-share na po natin ito, tulad po ng ating Panginoon. Kaya si Jesus Christ po ay nalungkot. Ang dami nilang problema. Hindi lang kasi problema ang literal, kundi problema ang spiritual, mga kapatid. Amen po ba? Kung di natin sila kayang tulungan pinansyal, itong salita ng Panginoon, abutin po natin sila, mga kapatid. Okay? Tuloy natin. Kaya sinabi niya, ito na po, sa mga tagasunod niya, sino po yun? Mga disipulo. At sa ngayon, sino po yun? Mga tagasunod ni Kristo. Sabihin po natin, ako yun. Ako yun. Yun, mga kapatid. Sabi po niya, na Jesus Christ, kasi, siguro po, mga kapatid, sabi ng Lord, hindi lang dapat ako nag-isa. Dapat may kasama ako. Bakit? Akit si Lord sa langit po eh. Kung walang maiiwan na matitrain na magbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi magpapatuloy po ang gospel. Amen po ba? Kaya naman ng Lord po, nag-ipon ng 12 disciples. Pero kulang pa. Sabi ng Lord, kulang pa ang 12 disipulos. Kailangan natin dagdagan. Kaya sabi ng Panginoon, marami ang aanihin, pero kakaunti ang mag-aani. Ibig sabihin, logically, no, sa prinsipyo ng salita ng Panginoon, dami talagang nagnanais ng kumilala sa Diyos. Pero kakaunti ang mga ani. Sabi ng Lord, dahil sabi niya kulang ang mga disipulo, dagdagan pa natin. Sabi niya po, idalangin ninyo, unganin niyo sa Panginoon ng anihan, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Sino pong ipapadala ng Diyos? Sabihin mo, ako yon. Yung iba, ayaw na po. Sabihin po natin, ako yung Lord. Hindi na naman, mga kapatid. Sabihin mo, ako yon. Ako yun. Hindi po natin mabibreak po yung bandage, mga kapatid, once hindi po natin lakaran ito. At sa ngayon pala sa confession, sa pagbuka ng ating mga bibig, kasi sabi ng salita ng Panginoon, kailangan natin usalin, kailangan natin banggitin ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi may power po ito eh.
Amen po ba? At kung nagkakasundo po tayo dito, one spirit, di ba sabi ko sa inyo kanina, ito is spiritual. Kung isang spirit tayo, at alam ko naman po, yung spirito natin, ayan po yung spirito ng Diyos, sa kaloob ng Diyos. Amen po ba? Na nasa atin ngayon. Sabi ng Lord, magpadala. At tayo po Diyos mga kapatid. Kulang po yung 12 disciples. Kulang po yung mga pastor. Kasi kung kami na lang ng mga pastor, ay tatanda po kami. Mamamatay kami ng maaga. Kasi bakit? Nag-preach na kami, tumugtog pa, humayong pa, pumunta pa. O tapos may problema pa, pastor, may problema kami, pumunta ka pa dito, pastor. Ay, pastor, ganun din kami, pag-pray mo kami. Hindi nga namin naisip yung sarili lang, kami pa lang pa, dami rin problema. Eh kung sasarili lang po ng pastor ito, di kawawa po si pastor. Kailangan po ng katulong sa ministry. Amen po mga kapatid. At sino yun? Tayo yun. Amen po mga kapatid. Dumalangin tayo. At ikaw mismo, sabi ni Propeta Isaiah, Lord, mahina po ako. Hindi ako marunong magsalita. Pero during the time, mga kapatid, si Propeta Isaiah ay tinawag ng Diyos para magpahayag ng mga propesiya. Sabi ng Lord, sabi ni Yahweh, okay lang, na mahina ka magsalita. Anong ginawa ni Yahweh? Inanoint po yung kanyang mga labi para makapagsalita ng salita ng Diyos. Tayo, mga kapatid, kahit sabihin natin, Lord, kulang ako sa kalaman. Pero pag dinesire mo, amen po ba? Bibigyan ka ng Diyos ng sapat na karunungan para magamit mo at may pahayag natin ang kabutihan ng Diyos. Itong salita ng Panginoon. Kasi we know na itong salita ng Diyos ay merong great power. Amen? Na nagbabago po ng buhay ng isang tao. At sila naman din po yung makakilala sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Nandyan pa rin po ba tayo? Okay, anong gagawin po natin? Humayong na. Sa kapitbahay, sa kaibigan, hindi para mag-chismis. Hindi pag-usapan ng buhay ng may buhay, hindi mga kapatid. Kundi ang Word of God ang i-share po natin sa kanila. Napapanahon na po ito. Napapansin niyo po ba yung bansang Pilipinas? Ang gulo po ng bansang Pilipinas. Kung nanonood po kayo ng mga news, kaya minsan ayaw kumano dyan dahil sa sakit ng ulo natin. Yung problema nila, punong problema natin. Eh, ba't di natin daanin po sa pag-praise sa Lord at daanin po natin sa pagpapahayag ng salita ng Lord. Para yung mga tao, mga kapatid, na walang pananaw sa Diyos, ay magkaroon po ng pagkakilala sa Diyos. Mabago yung buhay nila at magbago yung kanilang pananaw sa buhay po na nandito po sa mundong ito, mga kapatid. Amen po ba? Kung wala na silang pag-asa sa Pilipinas, sa government, parang ganon, ay magkakaroon po sila ng buhay na pag-asa dahil kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Na kahit naman mahirapan tayo dito sa lupang ito, pero glory to God, meron pong ipinangako ang Diyos doon po sa kalangitan. Amen? Ang buhay na walang hanggan. Pero paano po sila nakakarating po doon? Kung hindi po nila kilala kung sino po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sino po ang magpapakilala sa kanila? Lord, si pastor na lang po. Magaling siya eh. Marunong siya. Marami na siyang ginawa. Si pastor na lang. Ay yung leader na lang. Hindi mga kapatid. Yung book of Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Gasgas na word of God pero hindi sinasagawa. No? Abutin natin ang lahat ng mga bansa. No? Sabi ng bautismo sila sa ngalan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, turuan natin silang sumunod sa Diyos. Amen po mga kapatid. I-desire po natin. No? Magsama-sama po tayo. Magtulungan po tayo. Huwag natin iasa lang sa balikat ni pastor, sa balikat ni leader. Napapagod din po yan eh. Meron din po kaming ibang mga pinagkakaabalan sa buhay. Amen po ba? Hindi lang kayo ang aming iniisip. Marami din po mga kapatid. O, pagtulong-tulungan po natin ang pasanin po. Mga kapatid. Kung marami po ang nagsasagawa po nito, magiging mas magaan. Ay mamaya, pastor, mag-share na po ako ng gospel. Praise the Lord. Pag yan po ang narinig namin ng mga pastor, no? Yung puso namin parang gusto nang tumalon eh. Kasi bakit? Yung isang Kristiyano nag-desire na mag-share ng gospel. Mga kapatid. No? Gawin po natin, huwag na po natin patagalan. Tingnan po natin. Bakit po? Isinama po natin yung verse 18 hanggang 20. No? Praying always with all prayer and supplication and the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all saints. Ibig sabihin mga kapatid, mahalagang pananalangin. At sabi ni Pablo, magbantay kayo. Amen po ba? Ngayon, talagang sobra mga kapatid. Kahit sa ang lugar, maging probinsya,
Kasi akala natin sa city lang po ang medyo marasang tayo, hindi po. Maging sa probinsya, pare-parehas po mga kapatid. Kaya maging watchful po tayo. Magbantay tayo mga kapatid. No? At ipag-pray po natin yung mga nakakilala sa Lord. Tayo magsama-sama tayo sa prayer. And for me, that utterance may be given to me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Karugtong po ng ating po pinag-uusapan yan. Nasulat ni Pablo. Nasabi ni Pablo, mga kapatid, na ipag-pray nyo naman kami. Ipag-pray nyo naman po ang bawat isa. Nang sa gayon, mga kapatid, sa magbubukas ng aking mga bibig, mapahayag ko ang salita ng Diyos. Amen po ba? Dapat maging ganun po tayo. Amen? Huwag natin iasa sa leaders, sa pastors, kundi sa bawat member po ng church, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ni Kristo. Sa Tagalog, tingnan natin, sa lahat ninyong pananalangin at pagdaing ay manalangin kayong lagi sa pamagitan ng Espiritu. Kaya di ba sabi natin kanina, spiritual yung ating pinag-uusapan. Hindi po ito kayang daanin sa galing. Hindi ito kayang daanin sa dami ng pera. O sige, sumunod ka. Bibigyan kita ng 100,000, sumunod ka. Baka mga kapatid, pag talikod mo pala, ay salamat mo yung 100,000 ako. Bye-bye. Kasi bakit hindi nadadala sa kanila? Hindi nadadala sa mga masasarap na pananalita po ang salita ng Panginoon. Hindi natin kayang bulahin ang Diyos. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Hindi natin kayang bulahin ang Panginoon. Kundi magagawa natin yan through the Holy Spirit. Amen po ba? Kasi yan po ay spiritual. Sa bagay na ito'y magpuyat kayo ng may buong pagbibiyaga at magdaing para sa lahat ng mga banal. Mag-pray. Ipanalangin ninyo ako na bigyan ako ng pananalita upang magkaroon ako ng tapang sa pagbukas po ng aking bibig upang may pahayag ang hiwaga ng Ebanghelyo. Full of mystery, itong salita ng Diyos. Bakit? Ito po'y inilihim sa mga taong marurunong. Amen po ba? At ipinahayag sa atin, mga kapatid, na nagnanais na makilala po ang Diyos. Magtulungan po tayo sa prayer. Hindi kaya ng isa, hindi kaya ng tatlo. Dagdagan po natin, mga kapatid. Amen po ba? Magkaisa po tayo. Walang dahilan, mga kapatid, kasi minsan marami tayong dahilan. Marami tayong alibay para po hindi magbahagi ng salita ng Panginoon. Kung tinatamad kayo, di mag-pray kayo sa Lord. Panginoon, pasensya na po, Lord. Maging tapat tayo sa Lord. Panginoon, pasensya po. Tinatamad talaga ako, Lord. Ang daming labahin, Lord. Pagod ako sa trabaho, Panginoon. Pagdating ko sa bahay, pagod na ako, Lord. Naiintindihan ng Lord yan, mga kapatid. Pero Lord, nagdi-decide po ako na sa mga salita mo, makapagbahagi po ako sa ibang tao. Pag ganun po naging prayer natin, mga kapatid, paulit-ulit na ganun, mamamalayan yung mga kapatid, si Lord ay nangungusap na sa inyo at meron ng ginagawa si Lord sa buhay natin para may sagawa yung kalooban ng Lord at makapag-share na tayo ng salita. Amen po ba? Step by step. Huwag natin masyadong madali na angat agad. Hindi po, mga kapatid. Magsimula tayo sa panimula. Amen po ba? At pag ginawa po natin gradually, mga kapatid, mapapatunayan niyo po itong salita ng Diyos. Totoo talaga. Amen po ba? Kasi yan po ay Word of God. Ulit tayo. Sabi ni Pablo, for which I am ambassador in chains. Nakakulong po si Pablo, mga kapatid. Pero hindi takot. No? Sabi po dyan, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Sa Tagalog, dahil sa Ebanghelyo ako ay isang kinatawan na nakatanikala upang sa pamagitan nito makapagsalita akong may katapangan gaya ng dapat kong pagsasalita. Iyan po yung karugtong ng ating pong pinag-usapan, the sword of the Spirit, mga kapatid. Ano po ang layunin? Para ipahayag ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi para sarilihin ang salita ng Panginoon. Na i-apply ko lang ito, Lord, sa buhay ko. Nagtagumpay ako, Lord. Tama po yun. Yes, kailangan mo magtagumpay. Pero paano naman po yung iba? Amen po mga kapatid. Paano naman po sila? Ayaw ba natin sila magtagumpay din po sa buhay, katulad po natin, na magtagumpay din po, especially spiritually, na sila man din po yung makakilala sa Panginoon, makasunod sa kalooban ng Diyos, at mag-ani ng buhay na walang hanggan. Hindi ba tayo nagdi-desire ng ganun, mga kapatid?
O wala na sa puso natin ito? Hindi na sumagi sa isip mo. Lord, okay lang, nag-church ako. Importante, Lord, ligtas ako. Para pagdating sa langit, Lord, ligtas ako. Nasa ano mo, nasa piling mo ako. Sometimes, ganoon yung mindset natin. Mali, mga kapatid. Meron tayong dapat gawin. At ito po ay utos ng Diyos. Ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay may problema. Spiritual. Naintindihan po ba natin? Sundin po natin ang kalooban ng Diyos. In our conclusion, mabilis lang mga kapatid. Tuloy tayo. Isulat niyo po ito, itong Roma 11, o Roma 1:16. Okay. At sabi po dyan, mga kapatid, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Sabi ni Pablo, hindi ako nahihiya o hindi ko ikinakahiya ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sarili mo, ilagay mo sa puso mo, Panginoon, hindi kita ikinakahiya. Minsan ganoon eh. Kaya takot tayo kasi nahihiya tayong sabihin yung tungkol kay Jesus Christ. Amen po ba? Kaya sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinakahiya itong mabubuting balita ni Kristo. Amen po ba? Ayan naman po ako. Ito mga kapatid, example ko sa sarili ko kasi ayaw ko magsample ng iba. Hindi ako nahihiya mag-share ng gospel. Kahit sino man po yung kaharap ko, mga kapatid. Hindi ako nahihiya kasi bakit? Yan po yung salita ng Diyos. Amen po ba? At marapat natin banggitin po, sabihin, i-preach, ipangaral sa lahat ng tao, maging mayaman, maging mahirap, may kalalagayan sa buhay, wala. I-preach po natin ang salita ng Panginoon kasi sila man din po yung nangangailangan po ng kaligtasan. Bakit? For it is the power of God to salvation, to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sa iba po, Gentiles. Una sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Sa mga tao di nakakilala sa Lord, mga kapatid. Dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos patungo po sa kaligtasan. Itong salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos, hindi natin ipapahayag sa classmate mo, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa katrabaho mo, sa community mo, sa ating bansa, mga kapatid, ano sa tingin natin mangyayari? Wala. Ano gagawin po natin? Kung hindi tayo natatakot, hindi natin ikinakaya ang Lord. Sabi ng Lord, kung sino man nagkakaya sa akin dito, ay kakaya ko rin doon sa lugar ng Diyos sa kalangitan. Amen po mga kapatid. Nahiya po ba tayo mag-share ng gospel? Kung nahiya po tayo mga kapatid, okay lang sa ngayon. Pero, i-overcome na po natin. Amen po ba? Pagtagumpayan po natin ng mga kapatid. In our conclusion, isamag ko lang po. God has placed you at your school to be ambassadors of Christ. To all the students na narito, mga kapatid. Iniligay kayo ng Lord dyan para kayo po ay maging ambassadors of Christ. Para magpahayag ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ng Word of God. Kaya ilagay natin sa ating isip, mga estudyante. Inilagay ako dito sa Manggahan High School. Inilagay ako kung saan man high school. Kung saan man universities, colleges. Para ako ay maging ambassadors of Christ. Tagadala ng salita ng Diyos. Tagadepende ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid. Sawayin yung mga maling gawain. Estudyante, marami po kayong magagawa. Sa mga nag-aaral, marami po kayong magagawa. Kaya naman mga kapatid, no, sinusulit po natin yung pagkakataon. Sabi ko sa mga estudyante sa church natin sa Binangonan, huwag kayong papayag na kahit isang classmate ninyo o schoolmate ninyo na hindi nyo maimbitahan sa church, huwag kayong papayag na matapos ang taon na kahit isa wala kayong maimbitahan. Kaya mga kapatid, nagdi-desire po tayo, no, sa tuwing may gawain po mga kabataan doon, mga kapatid. Sabi ko kahit di sila umattend muna sa Sunday service, mahalaga pag may gawain ng kabataan, imbitahan nyo sila. At Lord to God, nagre-response naman po ang mga kabataan natin. At alam ko dito po, mga kapatid, mga kabataan dito ay magre-response. Amen po ba? Okay? Mag-pray tayo sa Panginoon. Kaya ba mga kabataan? Raise your hands sa lahat ng kabataan na narito. Amen. Kung marami kayong time sa mga bagay-bagay sa mundo, magising sa umaga, mumungat-mungat, boom. Uy! Amen. Pero yung word of God, dinibitas. Kaya, hindi magkakaroon ng desire at isang Kristiyano na sa pagkagising pa lang sa umaga, hindi na natin kinakausap ang Diyos. Wala po talagang desire na magbahagi po ng word of God. Kasi tayo mismo personally, we're not doing, mga kapatid, kung ano po ang nararapat sa Panginoon. Amen po ba?
Dapat pagising sa umaga, meditate the Word of God. Amen po. Kasi pinag-uusapan natin Word of God. Sabi po dyan, pagkain natin yung spiritual. Magiging payato tayo. Magiging malnourished po tayo. Pag di tayo kumain ng salita ng Diyos. Talo tayo mga kapatid. No? Sa mga estudyante, I hope and I pray. Sa mga nagtatrabaho, God has appointed you at your job to be ambassadors for Him. Amen po ba sa mga trabaho dito? Maging ambassadors of Christ po tayo mga kapatid. Pangalandakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen po? Also, sa ating po mga kapitbahay, God has placed you in your neighborhood to be an ambassadors for Him. Hindi sinadya na may kapitbahay ka dyan. Mga kapatid, inilayo ng Diyos. Bakit? Siya'y nag-aantay po ng salita ng Panginoon. Nag-aantay po na mabahagi na ng Word of God. Huwag niyo pong papalipasin po na lumipat na naman tayo ng ibang bahay o sa mga nagre-renta, sa mga nangungupahan na hindi man lang natin nabahaginan po ang ating kapitbahay. I-desire po natin. God has placed in your family to be ambassadors for Him. Sino po dito na hindi pa kasama ang pamilya? Ang buong membro ng pamilya, taas ang kamay. Ay, salamat sa Lord at wala naman po. Lahat ba ng members ng family natin nandito? Taas ang kamay sa mga wala. Huwag kayo mahihiya mga kapatid. No? Marami. Inilagay ka, naging Kristiyano ka, nakakilala ka sa Lord, para yung pamilya mo, sila man din po ay makakilala sa Diyos at gagawin. Amen po ba? Hindi na yung iba. Huwag natin antayin, Lord, nagpipray ako na may mag-share sa kanila. Eh ikaw, nag-share ka na ba sa kanila? Ay, Lord, hindi pa. Simulan mo. Amen po mga kapatid. Okay, maging sa community, maging sa ating bansa. Ibig sabihin mga kapatid, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, amen po ba, ay masasaturate ang maraming mga tao. Hindi man lahat, kasi posibleng lahat eh. No? Hindi man lahat. Sabi natin kahit kaunti lang, ang mahalaga, merong nakapagpakinig ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kung sa isang lugar, dito sa ating community, kung marami po dito ang mananampalataya, mga kapatid, sa tingin kaya natin, yung gawa ng kaaway, ay mamamalaki sa lugar na ito? Hindi. Kasi bakit? Sa isang community ay marami nakakilala sa Lord. Aalis po ang kaaway, mga kapatid. Kasi bakit? Yung mga nariyan ay kumikilala sa Diyos. Sa pamilya na lang, mga kapatid. Kung kayong lahat ay kumikilala sa Diyos, na buong family, sa tingin nyo kaya si Satan mamamalaki? Imposible, mga kapatid. Aalis siya. Kasi bakit? Yung mga nandoon sa loob ng tahanan ay lahat po ay nakakilala at sumusunod sa Diyos. Amen po mga kapatid. Sa katrabaho mo, hindi man lahat, pero kung majority nakapagkinig ng salita ng Diyos at nagrema yung Word of God sa kanila, yung banal na Espiritu kumilos sa kanila, edi mas maganda po ang pagtatrabaho po natin. Amen po ba? Kasi sila po ay merong pagkakilala sa Diyos. Gawin po natin. Amen po mga kapatid. Sa classroom mo, eh kung nag-iisa ka lang na Kristiyano, malamang takot ka, naupos ka. Pag pinag-usapan ng Lord, uy Lord, bakit ako? Takot ako. Kasi ganun eh. Pero kung dalawa-tatlo kayo, di malakas mga kapatid. Amen po ba? Kaya kami ngayon, nilalagay ko po sa isip ng mga kabataan, Kristiyano, mga estudyante. Sabi ko, huwag kayong papayag na sa classroom ninyo, isa lang kayo. Dapat 2 o 3 kayo. Para mamamayagpag ang salita ng Diyos. At glory to God. At yung testimony nila, Pastor, totoo nga yung salita ng Diyos. Dati, takot sila. Pero nung madagdagan sila mga kapatid, nagkaroon ng tapang eh. Ay kasama na kami. Amen po mga kapatid. At glory to God. Sa tuwing may mga gawain po sa school po nila, hindi lang sa buong campus, kundi sa classroom nila, sino po ang pinapatawag para mag-pray? Kundi yung mga Kristiyanong kabataan. Amen po ba? Nag-stand out. Mag-stand out kayo mga kabataan. Amen po. Maging sa ating pong trabaho, sa workplace po natin. No, mga kapatid, mag-stand out tayo. Amen? Na dapat ipahayag natin na tayo po isang mananampalataya at higit sa lahat, itong salita ng Panginoon. No? I hope na meron po tayong natutunan. Sabi nga natin, no, yung isang bagay, itong microphone, yes, tumutunog po ito. Konektado sa mixer amplifier. Pag pinatay ko to, kahit may amplifier, narinig niyo ba na tumutunog? Wala. Ibig sabihin, ikon natin. Para mag-supply po
no, mga kapatid, yung galing doon sa amplifier, mixer, papunta mo dito. At nagkaroon siya ng power. Ganun din po sa atin, mga kapatid. I-on po natin. Amen? At gawin na po natin. Para marinig ng maraming mga tao ang salita ng Diyos. Katulad ng microphone, rinig na rinig po ako sa likod kasi may speaker. Amen po ba, mga kapatid? Ginamit ng tama. Ay, hindi yan ba natin, mga kapatid? Okay? Iligay mo sa puso mo, sa isip mo, Lord, ako ay isang ambassador. Amen po ba? Ng iyong mga salita. Ang Pilipinas, meron pong embahada sa ibang bansa. Pag may problema ang isang OFW, saan pumunta? Sa embahada, para siya po ay tulungan. Amen po, mga kapatid. Ibig sabihin, ganun din po tayo. Ipahayag po natin ang kadakilaan ng Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, tayong lahat, sa ating pagtatapos, mag-pray po tayo. Hallelujah. Thank you, Father God. Napakinggan po natin ang Word of God, mga kapatid. At ang layunin po nito, mga kapatid, tayo po ay turuan, tayo po ay bigyan po ng karunungan, especially po, magawa po natin ito, mga kapatid. Ang pinaka-importante po dito ay pagkatapos po ito ng salita ng Diyos na mapakinggan po natin. Ano po ang ating response? Ano po ang ating gagawin? Kaya mag-pray tayo, mga kapatid, sa umaga po ito. Bigyan tayo ng Lord ng lakas. Bigyan tayo ng Lord ng wisdom. Itong karunungan ito nagmumula sa Diyos. Na yung ating mga napag-usapan ngayon, napakinggan ang Word of God. Sinabi sa kanyang mga salita na we need to preach, no, mga kapatid. Hallelujah. Na ibahagi po natin ang mga salita ng Diyos dahil ito po ay dakila. Sa mga nag-denies po na nagdi-desire sa kanilang mga puso, na magbahagi ng salita ng Panginoon, taas niyo po ang iyong mga kamay. Pwede po ipikit natin ang ating mga mata para din po tayo may istorbo. At please lang, huwag pag-ukintuhan mga bata. Let me focus. No? Thank you, Father God. Sa mga nagdi-desire na mag-share ng gospel, taas niyo po ang inyong mga salita. Hallelujah. Thank you, Father God. Panginoong Isus, salamat po. Hallelujah sa mga nagdi-desire ng mga anak mo na patuloy. Hallelujah. Na magbabahagi po ng iyong mga salita. Pagpipray ko po kayo, mga kapatid. Pagpipray tayo sa Lord. Father God, hallelujah, Panginoong Jesus. Napag-aralin po namin ang patungkol po sa iyong mga dakilang salita, Panginoon. Lord, binigyan niyo po kami ng mandato. Hallelujah. Na kami po, O Diyos, ay humayo at gawin po kalagad ang lahat ng mga bansa. Panginoon, minsan, marami pong kadahilanan. Marami pong hadlang para din namin ito magawa. Kayo, Diyos, sa mga oras na ito, nakataas po, Diyos, ang aming pong mga kamay, Panginoon. Hallelujah. Humihingi, O Diyos, ng karunungan. Humihingi, O Diyos, ng lakas. Humihingi, O Diyos, ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Para, O Diyos, may sagawa po namin ito. Lord, Father God, I pray sa lahat po nakataas ng kamay na nagdi-desire. I pray, Father God, let, Lord, your anointing, Father God, hallelujah, ay ibuhos po sa kanila. Yung anointing na nagbumula sa iyo, Panginoong Diyos, ay pagkalob niyo po sila sa kanilang Panginoon. Magkaroon sila ng katapangan, tulad po ng mga disipulo, tulad po ni Peter, Panginoon, nung maranasan, O Diyos, ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Sila po, O Diyos, ay nagpahayag ng iyong mga salita at libo-libo, O Diyos, ang tumanggap, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, O Diyos, sa bawat kapatiran, O Diyos, nakataas po ang kamay na nagdi-desire. I pray, Lord, hallelujah. Samahan niyo po sila. Pagpalain po yung buhay nila, Panginoon. Maging daluyan sila, O Diyos, hallelujah, ng iyong grasya, ng glory mo, Lord, para po abutin ng maraming mga tao. Lord, salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Sa bawat nakataas ng kamay, Panginoon. I-bless niyo po ang mga kapatiran ito, O Diyos. Hallelujah. Na patuloy silang gamitin mo mightily for the furtherance of your kingdom. And let the Holy Spirit be upon them in Jesus' name. Give them, Lord, the boldness. Hallelujah. Karunungan, Panginoon, katatagan para i-share ang iyong mga salita. I pray, Father God, na ito'y may sagawa nila as soon as possible. Magsama-sama kami, Panginoon, para abutin po ang mga taong walang pagkakilala sa iyo. Sila, O Diyos, ay aking tinataas sa iyo, Panginoon, Father God. Samahan niyo po sila, patatagin niyo po sila, Father God. Lord, magtagumpay po sila sa desire ng kanilang mga puso dahil kasama kanila, Panginoon. At ang banal na Espiritu, O Diyos, ay lumulukob, Panginoon, patuloy sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, hallelujah, sa bawat nakataas ng kamay. Sa iyo, Diyos, hallelujah, ang pinakamataas, Panginoon, na papuri, pasasalamat, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Glory to God, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.